Mapagpalang araw po sa ating lahat at sa ating mga nakikinig sa ating YouTube channel, sa ating mga sumusubaybay sa ating delivered sa ating araw-araw na pagkain. Mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga Cebu, sa Panay at sa Mindanao, Luzon. Magandang araw po at sa lahat ng kapatid natin na nasa ibang bansa, mapagpalang araw po sa inyo. Okay, Brother Rex, pasalamatan natin po pala yung yung sponsor natin sa microphone. Huwag na lang nating pangalanan pero pasalamatan natin. Salamat po ate sa salamat kapatid. Ito na po yung yung microphone at saka yung binili namin para magiging maayos ating pagre-record sa ating videos. Salamat po ng marami. Si Aba na po ang bahala magbigay ng pagpapala sa inyo. Nakikita ng Aba ang ating ginagawa. Yan po mga kapatid. At nasa na po tayo? Chapter 12 ng Exodus. Ito po ay tungkol sa Passover. Brother Rex, kasi ito na po yung araw na kung saan ang mga Israelita ay lalaya mula sa pagkaalipin. Sa Exodus chapter 12, sa verse 1. At ang alahaya may nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging isang pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero, ayon sa mga sambayanan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. At kung ang sambahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain ng gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Iyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing, at iyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan, at kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanilang ulo, pati ng kanilang mga paa at pati ang kanilang mga lamang loob. Okay, dito po natin mababasa na kung saan makikita natin, Brother Rex, na nagbigay na ng instruction ng Elohim na, Moises, ito na po yung unang buwan sa taon. Kung ating i-analyze ang istorya, sabi niya, ito na po yung unang buwan sa inyong taon, very possible na sa araw na ito yung new moon. Ito po yung new moon talaga. So, kumbaga, nung lumitaw ang new moon or day 1 sa araw na to siguro sinabi, ito na po yung Day 1. unang buwan sa taon. Kumbaga, kung ating mai-analyze, kahit doon sa Egypt, yung pagbibilang nila sa buwan ay makikita nating based sa analyzation ay nakabase sa new moon. Oo. Kahit ang Egypt this time. Oo. Kasi ito sabi ito po Moses ang inyong unang buwan sa taon. So possible na new moon po 'yun. At ganun din po ang nagiging observe ng pagbibilang ng mga Egyptian kahit doon sa sa Egypt mismo. Kaya ito bantay po tayo dito mga kapatid kasi ito po ang Passover po
ito po yung pinaka-foundation ng ating pananampalataya, di ba, Brother Rex? Kasi dito po natin mahahanap ang Sabat. At ito po yung pinaka-reference natin sa lahat ng pista. At dito din tayo mag-sighting. Dito din po tayo mag-reset. Kumbaga, kung kailangan nating magbantay sa panahong ito, at kailangan nating malalaman ang paano pagbilang ng pista, lalo-lalo na't mga kalalakihan. Kaya kailangan malalaman para darating man yung time na mangyaring mawawala na yung kalendaryo, kung mangyari ba, ganon. Kung magkaganon, di alam natin kung paano mag-celebrate sa pamamagitan ng buwan lang. Sa buwan lang tayo titingin, wala ng kalendaryo. Kaya sa ngayon, hindi natin tatalakayin kung paano hanapin, ngunit ang ating tatalakayin ngayon ay ang paano ito ginagawa ang Passover. Segregate po natin, ibang ano po yan, ibang pagtatalakay po. Ang inaano ko lang na malaman kung gaano kahalaga ang usaping Passover po, dahil dito po ibinigay ng Elohim ang instruction na ito yung unang buwan. Kung ating i-analyze, pagkalabas nila, kasi dito rin po sila, unang araw nila sa taon, dyan din po sila lumabas sa pagkaalipin. So, napaka-importante. Kung titingnan mo, doon sa Israel, wala pang Sabat. Hindi pa sila nagsasabat. At kung mapapansin natin, pagdating sa wilderness, hindi pa naibigay ang kautusan, kasi ang alam ng karamihan, pag ibinigay ang kautusan, saka pa may Sabat. Ngunit hindi pa naibigay ang 10 Commandments, mayroon na pong Sabat. Yan po ang analysation ko po dyan, Brother Rex, kaya't naibigay ang Sabat dahil sinabi na dito na ito yung unang buwan sa taon. So kung unang buwan sa taon at mayroon na silang counting patungkol sa kapitong araw, patungkol sa Sabbath day, at malalaman natin yan sa ating pagpapatuloy. Ang ating ipopokus ngayon dito sa instruction. Ang instruction ng Elohim sa araw na ito, magbilang sila ng 10 araw at sa pang-10 araw, maghanap ng karnero o kambing para sa bawat pamamahay. At kung ito'y maliit na pamamahay, maliit lang na bilang, ang member ng pamamahay ay pwedeng mag-merge yung dalawang magkapitbahay at pagsaluhan. At yung kukunin na kambing o tupa ay kailangan 1 year lang ang gulang at saka walang kapintasan. At may mga instruction na ibinigay ang Elohim dito na ito'y hindi lulutuin sa pamamagitan ng tubig, ito'y ihawin. Ito'y isugba kung sa Bisaya, Brother Rex. Inasal. At ang instruction dito, pati laman loob. Di ba? Pati laman loob. Kaya may mga katuruan po na nagbabawal, na bawal daw kainin yung laman na loob. Dahil daw po, hindi po pwede. Ngunit, ang sabi ko na kanina, yung pinaka-foundation ng ating pananampalataya is itong Passover. Kumbaga dito tayo kukuha ng reference. So, dito, iniutos na ilagay pati yung laman loob, at yung iba naman nag-interpret, pati daw yung tae. Ay, grabe naman po kayo. Common sense na po yan. Hugasan po yan. Kaya sabi ng iba, hindi na po, grabe paghihirap daw yung ginagawang Passover. Dahil, ibiruin mo, pati laman loob, hindi naman inunawa, laman loob, pati daw yung tae. Mali po yun, mga kapatid. Kasi, hindi maiiwasan, may ganong pag-iisip, very one-sided po. Ang totoo po niyan, nilinisan po yun, tapos ipinasok ulit, at yun po ay ipinakain. Kung hindi man yun naubos, ipinasunog bago sumikat ang araw. Yun po ang instruction, kaya ang masasabi ko dito tungkol sa lamang loob, pwede po tayong makakain ng laman loob basta sa laman loob ng mga kosher na hayop. Yung prescribed sa Torah, prescribed sa Leviticus chapter 11. Yun po. At may instruction dito na kung ito ilang kanilang kakainin ay kailangan nakasinturon, nakabakos, at na may hawak na
tungkod, at may mga kasamang ito'y kakainin nila at sunset at twilight. At mayroon itong kasamang kainin na mapapait na mga herbs. At ang kasama nito yung tinapay na walang libadura dahil pagkakain nila, doon po magsisimula ang starting ng counting sa pista ng tinapay na walang libadura. Starting po ha, hindi po yan unang araw, starting po. Yan po, dyan po tayo. Kasi maraming na ano po dyan dahil ang iba nagbibilang dahil dyan po daw nag-start, 14 nag-start, 14 ang unang araw. Ang inanap po natin dito is araw po, unang araw. Starting po yan at twilight at matatapos at 21st day of month of Abib or Nisan. Yan po ang first month of the year ng mga Hebrews or mga Israelites. Sabihin na natin Israelites dahil sa kanila ito ay naibigay. So ito po yung nakikita natin na sa gabing ito ay ang Elohim ay musuroy. Ano ba yung musuroy? Ano musuroy, bro? Pupunta. Pupunta sa Egypt at upang ito is sinabi Elohim pero ito po yung anghel daw. Anghel ng angel of death na pupunta doon. Ikot sa buong Ehipto at ang buong Egyptian kahit yung mga slave papatayin lahat ng panganay pati hayop at may instruction na ibinigay yung inihaw yung kinatay na lamb or kambing ang dugo nun ipapahi doon sa pintuan sa dalawang hamba doorpost at saka yung nakababag sa itaas dahil po ang ibig po sabihin po yun, sabi ng ating mga komentarista na mga Jewish nating nababasa rin doon at ang nakikita. Dahil ito pala, yung ganun, yung kit, ano pa forma nun? Yung doorpost, mga kapatid, ay yan po ay alphabet ng Hebrew na ket. Na ang ket po, yan po ay Hebrew words ng sin. Sin, sala po. Kataa or sin, mga sala, mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng pag yan ang doorpost na yan, yun ay ket na ang ibig sabihin kasalanan. Yan po ay tinabunan ng dugo ng lamb at saka ng kambing upang ma-cover sa blood. At ang blood ay nagre-represent po yun na matabunan yung kasalanan. Kaya kung ating i-analyze, kahit pa Israelita ka at hindi mo ginawa yung instruction na ibinigay ni Elohim kay Moses, wala kang pinahid na dugo sa iyong doorpost, siguro Brother Rex, mamamatay. Dahil ang nag-cover sa kanilang ket, sa kanilang sin, ay ang blood. At yung blood naman ng lamb ay ang sinisimboluhan po nun ay ang blood ng ating Messiah sa hinarap. Okay. Kaya na-cover po ang kasalanan ng mga Israelites. At siguro, yung mga Israelites doon, Brother Rex, sa ating analysis dito, yung mga Israelites doon na mayroong mga kaibigan na slave din nga mula sa ibang lahi, kahit sabihin natin hindi Hebrews, kung ito'y naniniwala at pumasok doon sa bahay nila, hindi rin namamatayan. Dahil very possible po ito dahil nung sila'y lumabas mula sa pagkaalipin, marami pong sumama. Mixed multitude, million po yun. Marami po na tao at maraming tao na nakocover dahil sa ibinalita ang good news. Masasabi talaga good news. Di ba? Microphone na to. Good news talaga. Ang dinala ni Moses is good news sa mga taong naniniwala. Yun po ang
Kaya kung sinasabi natin na sa panahon ng Misaya ay dinala niya yung good news, itinama niya at ang kamatayan niya ay magliligtas. Ganon din po ang feast of Passover, ang Passover ceremony, first Passover ceremony is good news po 'yun. Kahit anong lahi po, kung naniniwala sa magaganap sa gabing 'yon at maniniwala sa sugo ng Elohim, sila po ay tiyak na maliligtas. Basta't sila'y papasok sa bahay ng mga Israelita na gumagawa ng seremonya. Kaya noon pa po hindi namimili ang Elohim sa ililigtas. Kahit anong lahi, basta't may pananampalataya at naniniwala sa salita na iniutos ng lingkod ng Elohim, mangyayari po na maliligtas. Kaya't may mixed multitude po. Mula noon, hindi lang po lahing Hebreo ang binigyan ng chance. Noon pa po, mayroon na pong chance ang ibang lahi basta't naniniwala. Hindi nga lang nakapokus ang mga mangangaral sa ganitong sitwasyon. Pero kung titingnan natin, He is the same yesterday, today, and forever. Ang alahayan po ay hindi nagbabago. Nagbibigay po siya ng grasya noon pa sa panahon ni Moses. Hindi lang nakapokus ang mga mangangaral. Yan po ang katotohanan. Kaya marami po ang naliligtas mula sa pagkalipin na nagmula sa iba't ibang lahi, nagmula sa iba't ibang bayan. Dahil sila po ay naging alipin dahil ang pinaka-civilized na country po is Egypt. Kaya nung lumabas sa pagkaalipin ang Israel, hindi lang Israel ang nakalabas, kundi ang lahat ng alipin na naniniwala sa magandang balita na ang Israel ay makakalaya sa pagkaalipin dahil may ipinadala ang Elohim na magliligtas sa kanila, kaya't nangaligtas po yung iba dahil sa pananampalataya. Okay, proceed po tayo, verse 15. Mahaba to, na chapter, Brother Rex. Sa verse 15, 7 araw na kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay iyong ihiwalay sa iyong mga bahay ang libadura, sapagkat sinumang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ihihiwalay sa Israel. Ang taong yaon at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon, at sa 7 araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang ang maaring gawin ninyo. At iyong ipangilin ang pista ng tinapay na walang libadura, sapagkat sa araw ring ito kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Kaya't inyong ipangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakailanman. Ang unang buwan ng 14 na araw ay buwan sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Hanggang sa 21 araw ng buwan sa paglubog ng araw. 7 araw na walang magsusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sinumang kumain iyaong may libadura ay ihihiwalay sa kapisanan ng Israel. Ang taong yaon maging taga-ibang lupa o maging ipanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moses ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambayanan. Okay. Verse 20 muna. Dito po, kanina, ang instruction na ibinigay is para sa Passover ceremony. Ang ibinigay naman ngayon dito sa verse 15 to verse 20, ang rules ng Feast of Unleavened Bread, na kung saan mag-start po sa 14th day at night, sa gabi, kung saan kakainin ang
Passover ceremony, dun din po magsisimula ang Feast of Unleavened Bread. At ang sabi, may instruction, Brother Rex, na kung sino yung kakain ng may libadura sa unang araw hanggang sa pangpitong araw ay ihihiwalay sa tribo or sabihin na natin sa community o sambayanan, sa community ng Israel. So, di biro-biro. Wala pong biro-biro. So, ngayon, pagsisikapin natin na hindi po tayo makakakain. Dahil ang mas makikita ng iluhim na kumakain ng may libadura ay tiyak na ihihiwalay ng iluhim sa pangkat ng kanyang mga pinili. At kaya mag-ingat po, mag-ano po tayo, magtanong-tanong or mag-research kung anong mga pagkain pagdating sa Feast of Unleavened Bread. Dahil alam natin ang iluhim ay tapat sa kanyang salita. Kaya wag na wag po nating subukin o wag nating subukan. Wag nating gawin na labagin ang kautusan niya. Dahil tayo po ay nabigyan na ng grasya at ang ating pagsunod sa kautusan upang maimintin yun. Kaya wag nating labagin. Pagsikapin natin na magawa natin sa ating mga sarili, sa ating mga pamamahay. Ang tanong ngayon dito, Brother Rex, possible na question ng ating mga kapatiran. Anong araw ilalabas ang libadura sa pamamahay? Kasi ang instruction sa unang araw ilabas ang tinapay, ang libadura sa pamamahay. Noon, ako'y inano ko to, ilabas 14 ng araw. Pero ako'y naunawaan ko na hindi sa day 14 at day 15 talaga ilalabas kinabukasan. Pagka ngayon, gumagawa kayo ng example, pagsapit ng hapon ngayon, paglubog ng araw, lulubog ng araw sa pang 14th day at night, hindi pa ninyo ilalabas ang libadura. Kinabukasan, pagka umaga, labas nyo na ang libadura sa pamamahay ninyo. Dahil sa D15, sa D15 po, doon pa po sila ganap na malaya mula sa pangangalipin ng mga Ehipto. At yun po ang sumisimbolo ng libadura. Kumbaga, yung man-made law, man-made gawa ng tao na batas, ang umaalipin sa kanila, yun po ang nangangahulugan ng libadura. Dahil kung mababasa natin sa Matthew, nung na-slave, mental slave ba, tama ba yun, Brother Rex? Yung ang mga Israelites na mental slave ng mga scribes, ang tawag sa kanilang katuruan, tawag ng Messiah is libadura. Kumbaga, yung ginagawang pangangalipin, yung batas na ginawa ng mga iskriba, yun ang nag-alipin sa kanila. Yun ang libadura. Okay. Kaya yun po ang libadura, ang rules na ginawa ng tao. Kaya sa D15, sa unang araw, kung titingnan natin, sa unang araw po sila nakalaya mula sa batas ng tao na nag-alipin sa kanila. So, D15, sila naging malaya. So, D15, inalis ang libadura. Kaya, hindi sa D14, ilalabas ang libadura. Sa D15 po. Sa D15, dahil yun po ang unang araw sa pista ng tinapay na walang libadura. At ang instruction dyan, sa unang araw sa pista ng tinapay na walang libadura, ilabas ang mga libadura sa inyong pamamahay. Kaya kung ilabas man natin ang ating mga pagkain, mga libadura sa pamamahay, ay sa D15 po ng month of Abib or first month of the year. Dahil yun po ang naaayon sa instruction. At kung titingnan natin yung significant, yung symbolic po nun, ay sa D15 po, tunay na sila ay nakalaya sa batas ng tao na nangangahulugang libadura
na nangangalipin sa kanila sa day 15. Okay, so day 15 ang unang araw sa pista ng tinapay na walang lebadura. At ang day 7 po ng Feast of Unleavened Bread ay ang day 21 ng month of Abib. Matatapos po at night at pag sundown, pagsapit ng dilim. Yan po. Kaya ang first day of Holy Convocation, pag sinabing Holy Convocation, ano po yan? Congregational. Congregational meeting. Yan po ay day 15 ng month of Abib. At ang iba kasi, inunawa nila na yung first day daw is yung first day of Holy Convocation, yun na daw Feast of Unleavened Bread. Feast of Passover na ginanap sa mga pamamahay. Hindi po yun. Dahil pamamahay po yun sa mga bahay-bahay po yun isinisagawa. Hindi po yun matatawag na congregational meeting. Kaya iba po yung Feast of Passover, iba po yung Feast of Unleavened Bread. Ang Feast of Unleavened Bread po, ang D1 po niyan, ang Holy Convocation po niyan ay ang D15 ng month of Abib po. Example, ngayong gabi, sa gabing ito, i-celebrate ang Passover ceremony. Kinabukasan po, yun po ang first day at may gagawing banal na pagtitipon. At mula dyan sa unang araw, sa day 15, bilang ka po ng 7, ang pang-7 ay ang Holy Convocation po. Yan po ang pang-7 araw. Napaka-importante po na atin itong malalaman. Dahil ito po yung basihan po ng ating pagbibilang upang matunton ang Sabat taon-taon. Ngunit hindi na po natin ngayon pag-uusapan paano matutunton ang Sabat dahil mahaba po ang pag-uusap nito. Kaya separate po natin itong discussion at gawa po tayo ng ibang video nito para po mauunawaan po ng mga kasamahan nating hindi pa actually nakakaunawa ngunit hindi pa alam kung paano sabihin upang makikita at sabi natin maulit-ulit na panuurin upang memorize din at madagdagan pa ng kanilang mga opinion paano nila maipaunawa sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ito po ang first day of unleavened bread is kinabukasan po ng Passover. Hindi po yung Passover ang first day kinabukasan po at ang pang 7th day po ay ang day 21 ang month of Abib. Yan po ang counting niyan. At kung sino mang hindi mag-celebrate daw, hindi mag-celebrate, sabi dito sa ating binabasa, ihihiwalay. Kaya pagsikapan natin. Kung may panahon, kung mayroon tayong sabi nating malaya tayong isagawa, kailangan po natin gawin. Dahil pag hindi po natin gagawin, tayo po ay tatagpasin. Cut off. Tatagpasin tayo. Hindi tao ang magtatagpas. Hindi kami ni Brother Rex, hindi ang kapatiran, kundi si Elohim. Yun po ang nakakatakot. Kaya, tiyakin po natin na magawa natin. Ngunit, kung hindi nyo magawa dahil sa inyong mga trabaho, dahil kayo ay alipin ng panghahanap buhay, hindi po yan masasabi na nilabag ninyo. Ngunit pagsikapan ninyo, ihakbang natin ang ating mga paa doon sa pagsunod, nakikita ni Elohim ang ating mga puso. Tuloy po tayo. Sa verse 21, nang magkagayoy ipinatawag ni Moses ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayanan. At magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis ng hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa planggana at inyong papahiran ng dugo na nasa planggana ang itaas ng pinto at ang 2 haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanilang bahay hanggang sa kinaumagahan. Sapagkat ang alahayam ay daraan upang sugatan ang mga Egyptyo. At pagpakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa 2 haligi ng pinto ay lalampasan ng alahayam ang pintong yaon. At hindi niya papayagan ang manunugat at pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangilin ang bagay na ito sa
pinakatuntunin sa inyo at sa inyong mga anak magpakailanman. At magyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng alahayam, gaya ng kanyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito at mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain ng Pasko ng Alahayam, na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, na ang kanyang sugatan ang mga Egyptyo, at iniligtas ang aming mga sambayanan, at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba, at ang mga lalaki ni Israel ay yumaon at ginawang gayon, kung paanong inutos ng alahayam kay Moises at kang Aaron, ay gayong ginawa nila. Okay, may babalikan ako doon sa verse 19 kanina. Dito ko po susuportahan yung sinasabi ko sa last kanina na ang Elohim ay bukas noon pa sa ibang mga lahi. Dahil dito po ang binigay niyang instruction dito sa kanina sa verse 1, chapter 12, verse 1 to 14, ang binigyan ng instruction diyan si Moses. Pati dito sa verse 15 to 20 si Moses. At sinabihan na niya si Moses, kahit pa hindi Israelite, ay kailangan i-celebrate ang Feast of Unleavened Bread. So, alam na ng Elohim, talagang alam ng Elohim na may sasali at nakikita niya na mayroon na talagang maliligtas na sasali. Kumbaga, pinahintulutan, hindi lang na-emphasize, pinahintulutan niya na makasasama itong mga mixed multitude na sinasabi sa Okay po, sa ating nabasa sa mga verses nung una, ang Elohim ay nagbigay ng instruction sa ni Moses. Yun ang una nating nabasa doon sa verse 15 hanggang sa verse 20. At dito naman sa binasa natin ngayon sa verse 21, dito na pinaalam ni Moises yung instruction ng alahayam. Pinaalam niya sa mga leaders ng mga sambayanan ng Israel. Sa ating analysis dito, yung batas ng alahayam, ibinigay niya sa isang tao. Tapos yung tao na ang kanyang sinugo o ang pinili ng alahayam, yun na ang naghatid ng mensahe sa buong sambayanan ng Israel. Kaya yun po sa kanina na ating pagdiskusyonan na yung pamaraanan ng alahayam o ang alahayam ay nasa proseso talaga sa kanyang pagpagawa ng kanyang plano. Kaya pag sinabi na ako ang gumawa niyan, ang alahayam talaga ang gumawa. Ngunit hindi ibig sabihin na siya na talaga ang personal o siya na talaga, kundi may mga tao siyang ginamit. Katulad na lang ng sinabi niya na ako ay iikot sa sambayanan na ng Israel at kung sino yung bahay na makitaan ko ng dugo ay aking lalampasan. Ngunit kung sa ibang version na gagamitin natin, may sinabi dito na anghel ng kamatayan na sinugo ng alahayam. Oo. Kaya yung authority o yung power ay galing sa alahayam. Kaya masasabi nating siya lang ang gumawa ng lahat ng ito. Okay. Continue. Continue po tayo sa ito po yung dissemination niya sa kanyang kautusan dito sa 21 to 28. So 29 tayo. 29. Ano naman magbasa? 29 at nangyari sa hating gabi na nilipol ng Abayahawa ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Paraon ay bumangon sa kinagabihan, siya at lahat ng kaniyang mga lingkod at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Ehipto, sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kanyang tinawag si Moses at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, kayo'y bumangon at umalis kayo sa gitna ng aking bayan. Kayo at
10 ng anak ni Israel, at kayo yumaong maglingkod sa Panginoon ninyo, gaya ng inyong sinasabi. Dalhin ninyo ang kapwa ng inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinasabi, at kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. At pinagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan, na madali ang pinaalis sila sa lupaing, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinala ng bayan ng kanilang masa bago humilab, na nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kani-kanilang balikat. At ginawa ng mga ni Israel ayon sa salita ni Moses, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbigayaan ng Aba ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo, anupat ibinigay sa kanila anuman ang hingi nila. At kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Okay, yanda. Ito na po ang kaganapan sa pag-celebrate ng sa Passover o sa Pisak. Sa mga kaganapang ito, yon na ang pagkuha ng buhay sa mga panganay na anak ng mga Egyptian. Kaya sa mga pangyayaring ito, katulad ng sinabi kanina, ang kaligtasan na ginawa ng Alahayam ay para sa lahat na naniniwala at tumanggap at gumawa. Ang kaligtasan ay paniniwala at una, yung tumanggap, pinaniniwalaan at gumawa sa instruction na ibinigay ng Alahayam. Dahil kapag naniniwala ka, talagang gumagawa ka. Yon ang nangyari sa kanilang pag-celebrate ng Feast of Passover dahil naniniwala sila sa instruction na ibinigay ni Moises. Tapos ginawa nila, kaya nagpahid sila ng dugo sa kanilang pintuan at yun ang dahilan sa kanilang kaligtasan. Kaya ang mga lahat ng kaparaanan ng Alahayam sa noong unang panahon ng Ehipto at panahon sa Misaya ay walang pagkakaiba at sa panahon natin ngayon. Kaya lahat ng yun ay pagkatulad lang ng kaparaanan, walang pagkakaiba kung paano tayo niligtas, paano ang paraan na tayo ay maliligtas, yun din ang kaparaanan noon. Kaya talagang totoo ang sinasabi na ang Alahayam, He is the same yesterday, today, and forever. Walang pagbabago. Kaya ito na po, sa susunod na mga pangyayari, yung pagkamatay ng mga anak ng mga Egyptian, kaya si Paraon na mismo ang nagpatawag kanina Moses dahil nung mga last chapter nito, sinabi ni Paraon na huwag na kayong magpakita dahil kung kayo ay magpakita sa akin, papatayin ko kayo. Sinabi ni Moises doon, sige, parang medyo nagalit si Moises sa Nagalit na talaga. Kaya sa panahon na ito, hindi talaga si Moises yung nagpakita, kundi mismo na si Paraon yung lumapit o yung nagpatawag Patawag. sa kanila nga. Umalis na kayo. Talagang napaka-grabe na siguro yung pinsala na dala ni Moises sa mga Egyptian. Yung kaganapan na ito na talaga yung last na mag-surrender, mag-submit na ng talagang pakumbaba na talaga si Paraon dahil wala talaga siyang magawa kapag ang Alahayam na ang kalaban. Kaya tama talaga na sinabi na kung ang Alahayam dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. If Alahayam is with us, who can be against us? Yada. Kaya, At ito din po, Brother Rex, ang nakikita natin na kung saan tinupad ng Elohim ang kanyang sinasabi ni Moses bago siya nagpunta sa Paraon. Sinabi niya, mangyayari na papaalisin kayo ng Paraon. Siya pa ang tutulak sa inyo upang kayo aalis. Dito po nagaganap. At yung sinasabi na bago kayo umalis, kasi yung sabi niya, pag alis ninyo, hingan niyo ng alahas, kayamanan ang Ehipto. Sinabi na po niya ito doon sa bungad.
Kaya dito po nagaganap at maraming mga nag-interpret po nito ng mga teachers, na mga scholars, mga batid sa kasulatan na ito ay parang nag-take advantage ang Israel this time, pero dahil daw sila ay slave. Ngunit po mga kapatid, dahil sasabi nga ni Brother Rex sa mga nakaraang chapter, illegal po ang pag-slave nila sa Israel. Dahil hindi naman po slave sila noong pumunta sila doon. Masasabi nating slave si Joseph pagsimula, ngunit siya po ay naging gobernador at napapunta po doon ang mga lahi niya, kamag-anak niya, at hindi upang magiging slave. Sila po ay pumunta doon as residents. Kaya hindi po as normal na maninirahan po doon, hindi po alipin. Kaya yung pangangalipin po ng Ehipto sa kanila ay illegal po. Kaya wala po silang sahod-sahod dahil alipin, ngunit dahil illegal, kailangang masahuran. Kaya kung makikita natin, i-analyze natin, tama lang na pinalambot ng Elohim ang kanilang mga puso ng mga Ehipto nang sa ganun pag-alis ng mga Israelita, ang kanilang pagod, ang kanilang pinaghirapan ay mabayaran din naman. Kaya sinabi dito, nakubaran ang Ehipsyo sa mga Israelita. At may analysis po, may mga komentary po ako nababasa dahil po daw ginalang sa mga tao si Moses dahil minsan siya ay nagiging prinsipe ng Egypt. Ngunit po, ako po hindi naniniwala doon. Ginalang po si Moses dahil pinalambot ng Elohim ang kanilang puso. Yun po talaga ang rason. Kaya pumayag ang mga Ehipsyo sa pakiusap ng mga Israelita. Yan po ang nagaganap. So, kung papansinin din natin yung mga kaganapan sa mga pangyayaring ito, balikan natin yung istorya ni Jacob o ni Jose. Si Jose ay gobernador at yung dumating yung tanggutom, 'di ba, si Jose ay ginawa na pangalawa kay Paraon. At ang pagmamay-ari ng Paraon ay sa kanya maliban lang sa kanyang asawa. Oo. At dumating ang panahon ng tanggutom na halos nabinta na lahat ng mga pagmamay-ari ng mga Egyptian, pati ang kanilang lupa, mga hayop at mga ari-arian, kaya naging slave sila sa Paraon dahil nabinta nila ang lahat ng kanilang pagmamay-ari. Ibig sabihin, yung mga mga bagay o yung property ng mga Egyptian ay pagmamay-ari din ni Jose. Oo, kaya kasi ang pagmamay-ari ni Paraon ay pagmamay-ari ni Jose. Oo. Okay. Kaya sila, yung mga lahi ni Jose, sila si Jacob at yung Owner. mga Israel, sila mga Owner din. sila sa mga property ni Jose. So ibig sabihin, hindi sila ang nanglamang. Sila ang nilamangan. Sila ang nilamang nga ng mga Egyptian sa pagdating ng panahon, kaya naging alipin nga sila eh. So legal. Illegal talaga. Illegal ang pagpangalipin nila at legal itong pagkuha ng sabihin man nating illegal sa mga Ehipto, ngunit ito po ay karapat-dapat lamang at dapat bayaran nila, at ito po ay pagmamay-ari ng mga Israelita. Kaya masasabi natin ito po ay nararapat lang. So walang foul dito kasi mayroong mga ibang nagtuturo na bago daw tayo aalis, kailangan natin kung ano pwede daw mangutang. Kasi mayroong programa, kasi dati tayo, Brother Rex, mayroon tayong sinamahang pananampalataya din na tayo daw ay pupunta sa Israel. Tapos bago daw tayo pupunta sa Israel, utangan daw natin yung mga turko. Mali po yun dahil illegal na po yun. Ito po, nangyari po ito sa mga Israel dahil yun po ay nararapat na ayon sa ating napag-uusapan ngayon. Bali, kumuha lang sila sa kanilang property. At ang Elohim ang gumawa ng paraan nang sa ganon ay swak ba? Nang sa ganon ay tama talaga. Walang ang Elohim yung nakakakita kung ano yung nararapat. So, walang lamang pagka sa Elohim, yun po ay tama at eksakto. So, verse 37. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot.
na may 600,000 lalaki na naglakad bukod pa ang mga bata. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin namang kasabay nila. At mga kawan at mga bakahan at napakaraming hayop at kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lebadura ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto. Sapagkat hindi pa humihilab sapagkat sila'y itinaboy sa Ehipto at hindi sila nakatigil o nakapaghanda man ng anumang pagkain. Ang pakikipanayam ng mga anak ni Israel na ipinakipanayam nila sa Ehipto ay 430 taon. At nangyari sa katapusan ng 430 taon ng araw ding yaon ay nangyari na ang lahat ng mga hukbo ng Aba ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ito'y isang gabing pangingilin sa Abayahawa dahil sa paglabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon ng Abayahawa na ipangilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon ng Abayahawa kay Moses at kay Aaron, ito ang tuntunin sa Paskwa. Walang sinumang tagaibang lupa na kakain niyaon. Datapwat ang alipin ng bawat lalaki na nabili ng salapi. Pagkatuli sa kaniya'y nakakakain ng niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang binabayaran ay hindi kakain niyaon. Sa isang bahay kakanin, huwag kang magdala ng laman sa labas ng bahay. Nisisira kayo kahit isang buto niyaon. Ipangilin ng buong kapisanan ng Israel. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangili ng Paskwa sa Yahawa, ay tuloyin lahat ang kaniyang mga lalaki at saka siya lumalapit at ipangilin. At siya'y magiging parang ipinanganak na sa lupain ninyo. Datapwat, sinumang dituli ay hindi makakakain niyaon. Isang kautusan na magkakaroon sa ipinanganak sa lupain at sa taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Gayon ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel kung paanong inuutos ng Abayahawa kay Moses at kay Aaron, gayon nila ginawa. At nangyari ng araw ding yaon na kinuha ng Abayahawa ang mga anak ng Israel sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. Okay, yan na. Yan po ang panghuling verse ng ating sa Exodus chapter 12. Okay, sa unang mga pangyayari dito sa verse 37, ito na po ang paglabas ng buong angkan ni Israel. Siguro ang kwinta lang dito ay puro lalaki. Puro lalaki. Ay yung 600 lalaki po. Oh, yan. 600,000. Israel lang po din yan. Din Israel. Oh. So ibig sabihin na kung ating i-analyze, napakarami talaga na lumabas dahil lalaki lang 600,000 na. So kung pati na yung mga mixed multitude, mga bata, mga babae. So mga times 2, times 3 siguro ang rami ng Kung 600,000 times 3, times 3 dahil mga anak nila kung anak, 3, 10. more than po, kung usapan natin yung anak, kasi mahilig sa anak itong Israelita, yan po ang nila. So, times 4, 600 tao. So, nasa bilang nito, nasa million po, nasa mga 2 million to 3 million. So, plus mixed multitude, so sabihin natin 5 million. Grabe kadami po Grabe ang talaga. mga lumabas. Papansinin natin, yung pagpunta ni Jacob sa Ehipto,
70 lang sila. 70 lang sila nang pumunta sila. Okay. Yun lang ang bilang nila ng pamilya. Ngunit yung paglabas nila, grabe talaga ang dami nila. Dito talaga natupad yung pangako ng alahayam ni Amang Abraham na ah, yung mga anak mo ay hindi mabilang sama kadaghan. Pareha kuno Sa balas, sa baybayon. sa ug sa bituon sa mga langit. Correct. Kaya ganyan ng karami ang paglabas. Kaya siguro ganito talaga ang malaking kawalan talaga ito ng mga Egyptian, ang pagkawala ng mga Israelita. Dahil number one, sila ay mga alipin. Kaya nga pala nasabi ng mga Egyptian na kapag ang mga Israelita ay pumanig sa ating mga kaaway, matatalo Matatalo tayo tayo. dahil napakarami na pala ng mga Israelita. Kaya kahit anong gawin nila na paraan upang hindi rumami ang mga Israelita, gumawa sila ng iba't ibang mga strategy upang hindi na makipagtalik ang mga lalaki sa kanilang mga babae. Ngunit Pinagod sa trabaho. pinagod nila sa trabaho. Yung mga nurse pa ng mga Hebreo ay kanila pang inutusan na ipapatay ang mga lalaki. Ngunit hindi sila, kahit anong gawin nila, hindi sila nakagawa ng kanilang mga plano, mga masamang plano sa mga pinili ng alahayam. Mahirap pigilan yung plano ng alahayam. Kaya yung lahat ng mga kaganapan sa mga Israelita, kung paano sila rumami, ay dahil yon sa kaniyang kasunduan na ginawa ni Amang Abraham. Kaya ganun po kahalaga o importante yung pagpapala ng alahayam ay lahat ay natutupad sa tamang panahon. Okay? At ang mga Israelita na po yung 430 years doon sa Ehipto. 430 years bago sila nakalabas. Naging alipin sila 430 years. Grabe, ang taas po. At ang makikita natin diyan, ang susunod na istorya dito ay yun na ang inulit ang instruction ng paano i-celebrate ang Passover. Passover dahil isa din ito po kung papansinin natin itong Biblia, hindi po ito chronological pagka-arrange. Dahil kung papansinin natin, lumabas na sila dito, pinalabas, tapos inulit agad ang instruction. Kasi pinaalalahanan sila pag labas nila, Brother Rex. Tapos pagdating nila doon, ito po ay may paalala na siya na kailangan nilang i-celebrate sa lahat ng panahon. So, pagdating nila, baka makalimutan. Kaya pinaalalahanan kaagad at mayroong rules. Dahil tiyak na nakikita ng Elohim na maraming sasama. Dahil nakikita na nga doon sa itaas na mayroong mixed multitude na napakarami. Kaya lumabas po ang instruction na ito na kailangan, kasi siguro may mga sumama nakaligtas na hindi tuli. Na sa susunod na celebration, kailangan nilang magpatuli. Tiyak na dito sa mixed multitude, maraming hindi tuli. Tama. Yan po. Kaya dahil sila ay nakakakita na ng mga milagro, sabihin na natin, na build na ba yung kanilang faith, na build ang kanilang pananampalataya sa isang alahayam na alahayam ng mga Hebreo, nagkaroon na po sila ng faith. Kaya kung sila ay umibig, o sabihin na natin sila ay nagkaroon ng interest sa paglilingkod o pagkikilala sa alahayam, hindi na sila pwedeng makikiselebrate sa Israel sa susunod na celebration kung hindi sila magpapatuli. Kaya makikita natin na hindi pa rin labag yung instruction o itinuturo ni Pablo na kailangang, kasi ang instruction ng ang katuruan ng parasi, kailangan nyo magpatuli upang kayo maligtas dahil yun ang inaakala nila na nangyayari sa simula. Pero kung i-analyze mo ang istorya dito, naligtas po sila, hindi po sila tuli. Pero nung next celebration, kailangan nila magpatuli dahil nakapag-build na po sila at naligtas na po sila at nakapag-build na po sila ng pananampalataya dahil yun na nga, niligtas na eh.
So, kung sila hindi nailigtas na, kailangan nilang magpatuli dahil sila po ay mayroon ng pananampalataya sa nag-iisang alahayam. Kaya, align na align po si Pablo Mm. sa pangyayari sa Passover. Yan po ang nakikita natin. At isa ding mapapansin natin sa binasa kanina sa verse 39, sinabi na iisa lang ang law Law, o nasusundin sa mga Gentiles. Gentiles o yung mga hindi tuli at sa mga tuli. Kaya ang sinabi pa na isipon na siya na usa ka lumad. Oh, Basta't may pananampalataya, umiibig na sa Elohim, ituturing. Mm. Ituturing na siya ay isang native-born Israel. oh, So, dito pa lang, sa chapter at sa verse na ito, hindi na kailangan na i-prove mo pa, hanapin mo pa yung genes or kailangan mo pang magpa-DNA to prove na you are Israel. No? Diyan po, o hindi na po kailangan na, para bang nakikita natin na no need to prove sa science na tayo ay dugong Israel. Dahil pag tayo ay sumamba, iisa lang ang law at walang question, tayo ay tuli. So, hindi dito pinakita ng Elohim na hindi na importante kung anong lahi ka. Ang importante ay ikaw ay sumusunod sa kautusan. Dahil pag ikaw ay sumusunod sa kautusan, ituturing kang native-born Israel. yada. Yan po Yeah. ang katotohanan. Kaya ibig palang sabihin sa pamamagitan pala ng Torah, ang titignan tayo sa alhayam na bilang iisa lamang. Kaya Oh. iisang tama yung sinabi na iisipin tayo na tayo ay native na mga Israelita. Kaya tama po yung sinabi ni Apostol Pablo na wala nang pagkakaiba sa mga Israelita at sa mga Gentiles kapag may pananampalataya. Dito po natin makunik ang mga pangyayari na sa tingin ng Aba, kapag kahit Gentiles pa yan, kapag magpakumbaba at magpasakop sa kanyang ibinigay na kautusan doon sa mga Israelita, sa mga Hebreo, ay hindi na sila iisipin pa na ibang lahi. Oh. Walang second class. Walang second class, kundi lahat pantay na sila. Kaya doon wala nang pagkakaiba. Yun po ang pinaka punto natin na Wala na pagkakaiba, walang kung magkasala dahil ikaw ay talagang blood of Israel, magaan lang yung parusa, wala po. At ikaw ay Gentiles, mabigat yung parusa, wala pong ganon. Parehas po ang bayad, parehas po ang hatol. So, ito po yung patunay na si Apostol Pablo ay aligned. At ang sinasabi pong you must be born again, yung isisilang ka na bagong silang ka pag ikaw ay tumanggap sa Torah. Kung ikaw ay isang Gentiles at tumanggap sa Torah, magiging born again ka. At kahit Hebreo ka at ikaw ay nawawalay sa Torah at ikaw ay magbalik sa kalooban ng Ama, ikaw ay magiging born again. Yan po ang tunay na kahulugan ng born again. At napakataas po ng bidyong ito at nawa po huwag kayong magsasawa. Napaka-importante po ang chapter na ito at marami po tayong makukuha na upang magiging referensya po ng ating pananampalataya. Kaya salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng alahayam. Shalom Aleichem.